Hello guys, Otskare sama des. So, pababa na ako dito sa hagdan na dinadaanan ko. Ayan. Ayan. Matarik, no? May gusto na ako i-share sa inyo guys about dun sa napanood kong video kasi may nag-interview kasing hapon sa isang Pinay dito sa Japan. And then, dun kasi sa dulo ng conversation nila, nabanggit nung isang Pilipino na kung ano yung naranasan niya dito sa Japan, no? And kasi yung tanong kasi ng kung ano yung maibigay niyang advice sa mga gustong mag-Japan, gustong magtrabaho dito, tsaka yung mga nag-aaral. Then nabanggit nung isang kababayan natin na nakaranas daw siya dito ng pambubuli. So hindi yung hapon ang nambuli sa kanya kundi yung kababayan niya, no? Mismong kapwa niya Pinoy ang nambuli sa kanya. And then ang rason is yun nga daw mahina siya sa Nihongo. Kaya siya binubuli. So hindi ko alam kung ano yung full details noon. Gumawa lang ako ng reaction ngayon kasi ako kasi nakarelate ako pero yung nang bully kasi sa akin ay hindi siya Pilipino. So hapon ang nambuli sa akin. Pero meron kasi akong kakilala na tawag dito, na yung kapatid niya ay ganun din yung situation. So yung mga nambuli sa kanya ay kapwa niya rin Pilipino. Actually bago pa lang siya dito sa Japan. Yung mga baguhan kasi kailangan pa kasi nila ng guide. Pero kasi ang nakakalungkot, imbis na tulungan nila yung mga baguhan o di kaya i-advise nila kung ano yung dapat gawin para hindi mahirapan sa trabaho o di kaya dito sa Seikatsu dito sa Japan, yun yung pamumuhay dito. Pero instead na ganun sana yung gagawin nila, sinisiraan pa nila. Yun yung mahirap. Hindi kasi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Nakakalungkot kasi kapwa mo Pilipino, kababayan mo, sinisiraan mo dun sa hapon. Siyempre hindi naman kasi naiintindihan ng karamihan, no, ng mga Nihonjin yung kalagayan ng isang Pilipino, lalo na yung mga sumusuporta sa pamilya, may pinagdadaanan sa buhay na hindi nila napagdaanan. So alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin. Magkaiba po ang pamumuhay dito sa Japan tsaka pamumuhay sa atin sa Pilipinas. Actually hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong ganun. Bakit may mga taong pilit naninira sa kapwa nila Pilipino. Yung tataas ba yung posisyon nyo pagka may sinisiraan kayong tao? Ganun ba yun? Magmukha kayong mabait sa mata ng ibang tao pag naninira kayo? Parang hindi naman yata. Diba? Kasi kung tutuusin kung sinisiraan mo yung kapwa mo, alam mo na kung ano yung alam mo na kung ano yung kahinatnan nun, di ba? Kasi alam mo na mali ba't mo sinisiraan yung isang tao sa kahinaan niya? Kasi kung ikaw, halimbawa ikaw magaling ka sa Nihongo o di kaya magaling ka sa trabaho, kung yung sinisiraan mo mahina sa trabaho o mahina sa Nihongo, wag mo siraan, no? Dapat tulungan mo, i-guide mo o di kaya bigyan mo ng advice. Kung ang problema naman kung hindi siya nakikinig sa'yo, hayaan mo na lang, hayaan mo siyang matuto, no, sa mismong ginagawa niya. Kasi ganito kasi yan guys, ang tao kasi hindi natin kontrolado. Kasi nga tulad ng sinabi ko, hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang tao. Most likely sa mga taong minsan parang wala sa isip at may pinapasang problema, ngayon naaapektuhan yung kalusugan niya, yung mindset niya, pati yung trabaho naaapektuhan. Kasi alam niyo kung bakit. Hindi lang kasi ang nagdudulot ng stress yung dinadala niyang problema. Minsan ang nagdudulot ng stress ay yung environment. Dito sa Japan, ako based lang sa experience ko, share ko lang sa inyo. In 2 years ko dito sa Japan, hindi siya ganun kadali yung adjustment. Lahat mag-a-adjust ka sa environment mo, sa trabaho mo, lahat sa kultura. Lalo na ang language barrier. Kasi hindi naman ito yung mother tongue natin. Ngayon, kung sa tingin mo mahina yung tao o katrabaho mo,
wag mong siraan, tulungan mo na lang. Kasi the more na sinisiraan mo siya, tapos baka mamaya mapansin niya or baka malaman niya na sinisiraan mo siya, mas lalong mai-stress yung tao. So hindi natin alam kung ano yung pwede niyang gawin sa'yo or sa sarili niya. No? So alam mo na kung ano yung mangyayari pagka nasobrahan sa stress yung tao. Kasi yung kakilala ko, balik tayo dun sa kakilala ko, ay umuwi siya. Kasi nga hindi niya raw nakayanan. Hindi niya na nakayanan yung pambubuli sa kanya, yung paninira sa kanya. Hindi niya na nakayanan yung mga tao na nakapalibot sa kanya. Kasi alam niyo kung bakit? Mas okay na kasi yung ginawa niyang umuwi. Kasi pag lalong tumatagal, hindi na aayos yung isang problema. Baka humantong sa hindi magandang sitwasyon. No, baka mamaya, no, hindi natin alam. Baka mamaya may mangyari sa kanya o di kaya siya yung yayari dun sa mga taong naninira sa kanya. Bigla na lang niyang sasaksakin. So hindi natin alam, no? Hindi natin alam yung takbo ng isip ng tao. Kaya advice ko lang sa mga taong mahilig mambuli, hilig manira, please, itigil nyo yan. Kasi alam nyo, lahat tayo dito pumunta para magtrabaho, para matugunan natin yung pangailangan ng pamilya natin. Hindi tayo pumunta dito para siraan natin yung kababayan natin, no? So yun lang guys, peace.